Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Taurus. Happy birthday, Taurus! Ito po ay para sa buwan ng Mayo. Kunin niyo lang po ang nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na pag-upload, susunod na buwan ang siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ko meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe sa deck na itong sinashuffle ko, sa deck na yan o sa deck na yon. Ito lalo na Oracle deck. Kahit hindi ka certified tarot reader, pwede mo yung gamitin para mag-pull up ng card every day. Parang guidance lang, anong kailangan mong gawin. Ginagawa ko yun everyday. Nagpo-pull ako ng card. Tapos, yun, guidance ko for the day. Kung nasa YouTube kayo, lilink ko dito sa leftmost, lower left, yung link to the decks used. Um, ang tarot cards naman kasi, kung hindi ka naman certified tarot reader, you can use it to journal. Uy, Taurus, ganda, wishing upon a star. Having a lot of options. Pwedeng, nung mga nakaraang buwan, may nilet go ka na. And so ngayon, moving towards a good, parang disisit, pansit, parang ganon. Nagsisimula na ang oportunidad na pumasok sa akin. Uy, may lumabas pa na missed opportunity. Try lang ng try, Taurus. Maaring nandun ka sa part ngayon na ang dami mo nang tinatry, pero parang wala pa rin nag-work. Wala pa rin nag-work. New opportunities, missed opportunities. Ewan ko, parang gusto mo ba mapag-isa? Speaking of gusto mapag-isa. Hanged Man, may hinihintay. Tingnan mo to, oh. Seven of Cups, you have a lot of options. Pwede din naman na parang ang dami mong gustong gawin. Tapos tingnan mo yan, no? Parang she's wishing upon a star. Pwedeng interpret yan as merong mabigat na pinagdaanan in the most recent past and ngayon parang hoping and wishing ka na magtuloy-tuloy ang grasya. Kasi ang Seven of Cups, imagine mo may 7 cups sa harapan mo. Pwedeng yung iba sa inyo, in a love situation, torn between 2 lovers, ganun ang peg, or torn between 7 lovers, ganyan. Pero career-wise naman, pwede namang ito ay hindi maraming oportunidad o pwedeng maraming options. Not necessarily opportunities eh. Kasi ang hirap nga maghanap ng trabaho ngayon, di ba? Pwedeng parang options na mag-business kaya ako, i-explore ko kaya to, mag-resign na kaya ako, o kaya naman ay options in a sense na um, promotion or magte-take ng isa pang side hustle, mag-venture into something new. May hinihintay si Taurus. Kaya ako nasabi kanina na gusto mo bang mapag-isa. Gusto yata mapag-isa. Yan ang core energy mo having a lot of options. Kaya ako nasabi kanina gusto mo yata mapag-isa kasi meron ditong paghihintay, tapos meron ditong parang ayaw mo munang ayaw mo munang kumausap kahit kanino. Ayaw mo makikooperate nga yan eh. Ayaw makikooperate, ayaw mong kausapin. Siguro yung ibang Taurus na naka-connect ko ngayon, nakaka-connect sa reading na ito, yung energies na natatap ko, pwedeng yung Taurus na yun ay galing sa breakup, kung hindi breakup, resignation. Tapos, tinatry kang i-win back. Doesn't matter kung relationship o career. Tinatry kang i-win back ng ex. Pwedeng ex-colleagues, ex-coworkers, o ex as in lover, ex-lover. Tinatry kang i-win back nun, pero parang, wag mo muna akong kausapin. I'm at peace kahit pa magulo ang sitwasyon. Wag mo tantanan mo muna ako. Pwedeng ganun. Yung iba naman sa inyo, pwedeng you are still in that connection or you are still in that relationship. Hindi ko alam kung ano ang inaantay mo. Inaantay mo na pumuti ang uwak, inaantay mo magbago yung tao. Huwag ganun. Kasi kung inaantay natin na magbago ang tao, hindi magbabago ang taong yan. Kasi kung gusto niya talaga magbago sa sarili niya, matagal na siyang nagbago. Matagal na siyang gumawa ng paraan para hindi umabot sa punto na napipikon ka na. Should I stay or should I go? Pwedeng iba sa inyo torn pa doon sa um,
relationship na yan, pwedeng work relationship, pero pwede din na romantic relationship. Alam mo, itong Seven of Cups na to, pwede din na parang, paano ba ako makakaalis dito? Iti-take ko ba tong path na to? Iti-take ko ba tong route na to? Kasi I am in this situation na hindi na nagbibigay sa akin ng growth, pero I'm staying for some reason na pwedeng umaasa ako na may magbabago pa. Kasunod pa noon, Six of Cups reversed, which is parang living in that rose-tinted glasses. Ano yung rose-tinted glasses? Parang you make it seem like okay naman ng sitwasyon, pero yung totoo hindi. Hindi na siya okay. Parang okay lang yan kasi ano naman nagtutustos naman siya sa bata, sa anak namin. Pero deep inside, hindi ka naman happy. Parang in denial ka doon sa mga hindi magandang binibigay sa'yo. Example, sinakripisyo mo yung career mo para lang sa taong to. So, ikaw naman yung naiwan, ikaw naman yung hindi nag-grow. Parang ganun. Pwede yung iba sa inyo came out of a cheating incident. May na huli kayo na nag-cheat. Tapos hindi makapag-desisyon kung you will call it quits. Parang nag-resurface yung isang katotohanan na niloloko ka pala, you've been deceived in the past. Tapos ikaw to na hindi makapag-desisyon. Pwede din naman na gusto mo na mag-desisyon na umalis, pero in denial ka nga doon sa cheating na nangyari in the past. 8 versus 8. 8 of Wands clarifying 8 of Cups in reverse. Maaari magiging mabilis ang mabilis ang mga pangyayari. Birthday mo pa naman din. Magiging mabilis ang pangyayari. I don't know kung yung pangyayari na yun ay ikaw ay aalis. Pero I don't think ikaw ay aalis. Baka ikaw nga yung alisan eh. Kasi, ano ka pa waiting ka. Nag-aantay ka pa ayaw pang kumilos. Meron pang gustong i-prove si Taurus. Kung yung iba sa inyo nasa legal battle, hindi ka willing magpaareglo kasi gusto mong patunayan na ikaw yung nasa tama. Yung hustisya, gusto mong makamit. Gusto mo ng malinis na hustisya. Gusto mong bigay sa'yo yung makompensate ba? Makompensate yung damages na binigay sa'yo. Pwede kasi na, example din yan not necessarily legal battle. Pwedeng scenario dyan ay, kung may anak kayo, ayaw mong ipahiram yung anak mo kasi gusto mo na maramdaman niya, ma-compensate ka nga dun sa damages na binigay sa'yo emotionally, financially, and everything. So, may ipinagkakait ka. May gusto kang patunayan May gusto kang patunayan. Halimbawa, nainis ka kasi yung career mo hindi na nag-flourish the way you want to. Kasi nagsakripisyo ka para dun sa bata only to find out na niloloko ka pala all along. So, parang gusto mong gumante but not really. Gusto mong gumante kasi ayaw mo naman nasaktan yung tao. But at the same time, gusto mo lang makamit yung hustisya na parang I've been wronged and sana naman, maibalik sa akin yung deserve ko in any amount. Pwede kasing tinatry makipag-areglo, nagne-negotiate sa'yo, pero hindi ka willing to back down. Hindi ka magba-back down because you have earned where you are. Sa trabaho naman, pwede ang instance nun, yun nga, ino-offeran ka, nagne-negotiate na, pero ikaw gusto mo na mag-resign.
Gusto mong patunayan na pinakawalan niyo ako, you put so much value sa table, and then eto kayo, sinasayang niyo, niloloko niyo ako harap-harapan. Ngayon, wait lang wait lang, parang papatunayan ko sa inyo na hindi maganda yung ginawa niyo sa akin. Sorry. Sorry for that brief pause. Hindi ko alam kung meron kang kaaway na grupo. Pwedeng family, family nung ex mo, family ng current mong in a relationship. Pwede din naman na yun sa trabaho mo, grupo sa trabaho mo, pwedeng management to, kaaway mo. Not necessarily yung meron kayong sigawan, hindi naman ganong away, parang Cold War, ganon. Kasi tampo, ganyan. Alam mo yun, nahihirapan kang umalis, nahihirapan kang magdesisyon. Pwedeng resignation tong decision na yan eh. Nahihirapan kang umalis sa isang sitwasyon na kung tutusin hindi ka naman sinaktan, pero marami kang na-miss na oportunidad dahil nagstay ka sa sitwasyon na ito. So ngayon, nagkaka-realization ka na parang, shit, teka lang ha, parang, sobra na ha. So ikaw, ginagawa mo everything in your power para makaraos or maka-move on doon at maghanap ng ibang opportunities. Dumadating na sila ngayon, pero for some reason, gusto mong gumante. Gusto mong gumante at ipatikim sa kanila yung dose of their own medicine. Pwedeng management to, o pwedeng family. Pwedeng they've been, ang dating sa'yo parang oppressive. Oppressive yung sitwasyon. Parang everything is not in your favor. Pero, for some reason, you are staying kasi pwedeng maganda yung sahod. O kaya naman, pwedeng naaalagaan naman yung bata, kung relationship ito, naaalagaan naman yung bata, nagtutustos naman, okay naman kami sa co-parenting, pero hindi mo pa siya ganun hindi ka pa at peace doon sa, hindi ka makagalaw dahil sa ginawa niya sa'yo. Hindi ka makagalaw in a way that you want, in a way na parang dapat sana nandito na ako ngayon, kung hindi dahil huminto yung buhay ko para sa taong to, yung ganun. Kasi pwedeng may kinalaman sa pera. Kasi this is parang patience. Pwedeng tinuturuan mo din sarili mo na mas maging patient pa when it comes to parang building a life that you want. Taurus season pa naman din at birthday mo. Every birthday mo, Taurus. Well, hindi mo na birthday kung end of May mo to napanood, pero beginning of May, happy birthday sa'yo, Taurus. Ang season lagi ng Taurus, ang season na Taurus or Taurus season ay season na parang cultivating, parang having that patience, parang magbi-build, tingnan mo to, spider ang ano niya, 'di ba? Spider siya. Ang spider, 'di ba, meticulously nagbubuo siya ng web para mag-prepare sa kanyang food. Pwedeng ikaw, you are slowly building. Taurus season is a season to slowly build out the foundation of parang the life that you want it to be. So, pwedeng may recognition that you have missed an opportunity, may nawala sa'yo, pero at the same time, you are parang consistent ka lang sa pag-channel ng patience para lang magawa yung gusto mong gawin. Kasi it's a period of pause, slowness dito. Pero ang maganda doon, there is a message coming towards you. May padating. Wala nang parang tuloy-tuloy na. Wala nang magiging delay. I feel na wala nang magiging delay ito sa pagpili or paggawa ng desisyon kung aalis ka ba talaga o magsistay ka. Closing your reading is yun nga, Six of Cups. For some reason, feeling ko hindi magsistay ka pa. At least, hindi dismay ka pa aalis. Kasi, ewan ko, nag-aantay. Minsan, nature yata ng tao talaga ang no, magantay ng sampal ni universe. Kasi, marami ka pang i-rationalize na parang, hindi, okay pa naman. Okay pa naman kami. You have this version of the past na you are wishing that perfect version of the past ay mangyari pa rin. May umaasa pa somehow na sana mangyari pa rin yun. Which is not gonna help you, Taurus. Kasi sometimes you have to change paths. Kasi ang Hierophant here,
doesn't only speak of a group na pwedeng oppressive, inaapi ka. Inaapi, pangit ng word eh, pero mapang-api or mapanglimita. Doesn't necessarily have to be a group na mapanglimita. Pero this could also be breaking rules. Kumbaga, iiwan ko na lang yung reading na to sa you cannot grow from the same place that you were broken. Yun yun. So, Taurus maybe in this month, si Taurus pa rin feeling niya, he or she can grow in the same place. Alam mo yung ginagawa mo yung dati mong ginagawa and hindi nga nag-work. Pero ikaw, maasa ka pa rin na mag-work yun. Same technique, same method. You have to change that method. Maybe you have to break the rules. Well, wag naman yung law, breaking the law. Break the rules, parang diskartehan mo or work around yung limitasyon na meron ka ngayon. Halimbawa, gusto mo magtayo ng business para magkaroon ng side hustle, pero wala kang budget, wala kang pera, wala kang kapital. So, mag-iisip ka ngayon, mag-work around ka ng rules na yun na walang pera. Rules. I mean, sa programming, di ba, may rules. Limitado ka ng rules na yun, walang kapital. So, mag-work around ka by finding another source of income na hindi malaki ang kapital. Mga ganun. Yun. Sabi ko, iiwan ko na dun sa ano eh. You cannot grow from the same place where you were broken. So, actually, para sa akin pa nga, delikado pa to. Oh. Perhaps some of you are hoping na may magbabago kahit pa miraculously expect nyo na may magbabago, pero wala naman kayong binabago sa sistema nyo. Alam mo yun? So, nag-expect na nga ng pagbabago, meron ka pang gustong patunayan. Ayaw mo makipag-usap, pwedeng ganun. Gusto mo magsosolo ka. Hindi ko alam kung ayaw mo lang kumausap ng mga tao kasi nga na busit ka sa parang naloko ka dati. So, you will try to prove it. You will try to prove na deserve mo yung spot na yan. Yun nga lang nga, ang ending nun, merong mga tao talaga, external forces talaga na hindi mo makokontrol eh. So, slow and steady will help you win this. At the same time, merong message. Hindi ko alam kung offer to eh. It doesn't look as an offer to me, pero it's a message. Fast message. Pwedeng, yun nga, offer. Pero pwede din naman na, pwedeng options yan eh. Bigyan ka ng options. Pero ingat ka na ingat ka na pipiliin mo yung option na yun kasi dun yung may pera. Pera lang, pero hindi pala makabubuti sa'yo. Scam pala eh, no? So, ingat ka sa pagpili. Kasi pepresentahan ka ng mga options sa universe. Magiging mabilis ang mga pangyayari. Ingat ka na merong version of the past na i-expect mo na umaasa pa na magbago. Kasi hindi yun magbabago. Protect your boundaries. Go for it. Lakasan mo yung loob mo. Kung kinakailangan mo na mag-take ng action towards, halimbawa, manghingi ng damages, maningil for damages, o kaya maningil for sustento, go for it. Yan yung protect your boundaries. And don't give more than what you could give. Babasahin ko yung guidebook niyan para kayo din may sariling interpretation at makita nyo how this oracle deck was written. Kasi maganda tong deck na ito eh. Ganda ng images and maganda yung messages niya. Protect your boundaries. Oops, sorry kung gumalaw. Every creature needs boundaries, but boundaries in and of themselves are not enough. They need to be protected. Tooth and claw, axe and dagger. Call upon inner fierceness to guard your boundaries and protect your space. Snarl, growl,
You're allowed to be feisty and fierce when protecting your boundaries and personal sovereignty. There's a time and space for compromise and cooperation. Now is that not Now is not that time. Take an Aikido class, learn fencing, take up an activity that helps you understand and embody warrior stance. It's not about physical defense, it's about embodying the energy of protection. You have plenty of empathy, compassion, and understanding come easily to you. Now practice the fierce art of defending and protecting. Invoke fierceness as your ally. Parang nagwo-work nga ito. Alam mo yung message niya? Counterintuitively. Ano dito? Parang nare-reinforce niya itong message na ito. Kasi this is, parang ayaw mo munang makikooperate. Now, it's not the time to cooperate, di ba? So, tama. And then, this one, standing up for what you think is right. So, initial energy mo pa lang, it's that defense. And this is an affirmation na it's time to be protective of yourself, of your resources now. So, although I would argue na you have to be on the lookout sa mga tao na mamubudol pa sa'yo or grupo ng mga oppress pa sa'yo. Kasi pwedeng offeran ka nila ng something that you can't resist and then parang babalik and then oo ka na lang and then babalik na lang sa cycle na naapi ka ulit. Example niyan, halimbawa, in-laws mo, example lang to not necessarily may makaka-relate. In-laws mo, offeran ka ng bahay para lang hindi ka makipaghiwalay dun sa anak nila. So dahil parang that's a good offer, it's an offer that you can't resist, you might accept it. Pero may kapalit yun na unwritten and that is aabusuhin pa rin ikaw ng partner. O kaya they will take it against you. Sabihin nila na pinakain ka namin, ganyan, ingrata ka, ganyan. So ingat ka doon sa mga deceitful practices na bibigay sa'yo ng mga tao. Kasi you've sacrificed well enough, it's time for you to parang build that fortress nga. Sabi nitong oracle, card mo. So, iwan ko na yun doon, Taurus. Salamat sa pagbisita. I think ikaw ang may pinakamahabang reading so far. Happy birthday sa'yo. And salamat ulit. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.